Yes, ma'am sir, kain po tayo. Nagluto nga tayo ngayon mga ma'am sir ng beef calyos. Let's go! Ito nga yung paborito nating lutuin mga ma'am sir pag may mga handaan, ganyan, or okasyon. Bukod sa napakasimple nitong lutuin, mukha kasing pinaghandaan talaga. So ayan yung ating tripe. Tripe ba tawag dyan? Ox tripe or commonly known as tualia. Ipe-pressure cook lang natin yan mga ma'am sir. Lalagyan natin ng tubig, medyo dapat lubog siya. Tapos lalagyan natin ng aromatics. Wow! Yan yung ating bawang, sibuyas. Tapos lalagyan natin mga ma'am sir ng madaming asin. Makakatulong yan sa pag-thaw out ng ating tuwalya. At the same time, mamaya hindi na tayo gaanong mag-aasin. Ayan, tapos lalagyan din natin yan mga ma'am sir ng paminta. At para mabawasan ng kaunti yung anggo ng ating tuwalya, ay maglalagay din tayo mga ma'am sir ng bay leaf. Pwede ka rin maglagay ng luya kaso medyo patinola na yung lasa nun kaya hindi natin ginawa. Sapat naman na yan para matanggal yung lansa nung ox tripe. And then yung black pepper, maganda yung whole kaso wala tayo. So, pwede na yan. I-pressure cook lang natin yan for 45 minutes mga ma'am sir. At pag malambot na yan, ihihiwain natin yan ng pa-stripe. Pagkatapos ay igigisa natin yan mga ma'am sir with bawang, oil, tapos may sibuyas and fresh kamatis. Mas masarap sana yung mas maraming fresh kamatis. Although yung iba hindi na naglalagay ng fresh kamatis, gumagamit na lang ng tomato sauce. Gusto kasi yung parang medyo may paandar na balat ng kamatis pagka sinaserve na. Kasi nakakadagdag sa lasa at freshness ng lutuin. Pagkatapos naman mga ma'am sir ay isasama na natin sa gisa ang ating chorizo bilbao. Ayan, or Chinese sausage. Nakakadagdag din yan sa lasa. Inuuna ko yan para mas lumabas yung lasa ng chorizo. Nakaka-social kasi yun. By the way, second day ito, kaya yung ating ox tripe mga ma'am sir ay nahiwa ko yan at nilagay muna sa ref at medyo gelatinous na siya. So ilalagay ko lang siya ulit sa ating kawali para magisa-gisa. Tapos nagdagdag ako ng broth, yung pinagpakuluan din ng tripe para dagdag panlasa. Pagkatapos mga ma'am sir ay magdadagdag na tayo ng tomato sauce. Tomato sauce yan, tapos lalagyan mo lang ng konting tubig para malinis yung ating pinaglagyan. No? Alam mo naman tayo mga Pilipino, kailangan masaid dahil bawat gramo ay may presyo. Wow! And then ayan, halo-halo lang yan ng ganyan mga ma'am sir. Tapos pakukuluan natin yan hanggang sa ma-reduce yung ating sauce. Tapos nagdagdag din tayo ng cubes, beef cubes yan, pampa-rich ng lasa. Yung lumabas yung umami ng ating beef calyos. Halo-halo lang ng ganyan hanggang sa bawat bahagi ay malagyan ng panimpla. In-adjust ko lang siya mga ma'am sir, tas nagdagdag pa ako ng tomato sauce para mas maging rich yung flavor, no? So halo-halo lang ulit. Pwede namang antayin mo lang mag-simmer yan at mag-reduce yung sauce. Masarap kasi yung medyo nagmamantika siya at saka yung medyo malagkit na siya. Pagka kumulo-kulo na yan mga ma'am sir, nagdagdag tayo ng garbanzos. Tapos from time to time, i-adjust mo yung seasoning. Titikman mo kung sapat na ba yung alat niya. Pwede mong lagyan din yan ng patis kung gusto mo. Tapos nagdagdag na ako ng green peas, ng carrots at ng bell pepper mga ma'am sir for colors and additional vegetables. And then nagdagdag din po ako ng olives kasi bagay yan sa calyos. Ayan, ina-adjust ko ngayon yung seasoning niya mga ma'am sir. Naglagay ako ng konting patis dahil medyo may katabangan siya. At pwede mo nang hayaan yan dyan na ma-reduce at ganyan yung consistency na hinahanap natin. Masarap to mga ma'am sir sa kanin at masarap
din sa tinapay. Tapos habang tumatagal ito, lalong sumasarap. Wow! Kung nagustuhan mo nga ang recipe na to, please don't forget to like and subscribe dito sa ating channel. Yun lang mga mom sir, maraming salamat. Enjoy!